Yung mga ano doon. So, there is that intention. Pero, nung makita ni Jesus ang mga tao, hindi po siya nairita. Kundi, bagkos nakita niya ang isang pagkakataon para maipahayag sa kanila ang kabutihan ng Diyos, para maiparanas sa kanila ang paghahari ng Diyos. Kaya nga, later on, doon sa mga talalakita natin, ang ginawa po ng Panginoon, nagturo siya, di ba? Tinuruan nila sila. Pero dito, agad-agad, nung makita niyo maraming tao, tinanong niya kagad yung kanya alagad. Sabi niya, saan kaya tayo pwedeng makabili ng pagkain para mapakain sila? Actually, kung titignan po natin, itong mga alagad na kanyang kasama, kung titignan natin, sila ay ano ron, no? Medyo mga taga roon. Sa Felipe, lugar nila, kaya kabisado nila. Alam nila kung saan po pwedeng bumili, saan makakakuha ng manok. Pero ang tanong ni Jesus sa kanya, saan kaya tayo pwedeng makakuha ng tinapay, pagkain para mapakain po ng taong to? Titignan po natin sa sagot po na alagad, mali doon sa, hindi tugma doon sa kanyang tanong. Ang sagot ni Felipe ay, kahit na 200 bilang na pagkain ng tinapay, hindi sasapat para makakain ng tig-kakaunti. Pero ang tanong ng Panginoon Jesus, saan tayo pwede makakuha? So it is not the issue of how much, it is not the issue kung may pera ba o wala. Kung may resource o wala. Ang issue is, may pera ka na, kung wala ka namang pagkukunan. Wala ka namang pwedeng bilan ng ganong karaming pagkain. Diba? So, pag tingnan natin, parang mali yung sagot ko sa tanong. And most of the time, ito yung karaniwan kaya hindi nagtutugma at hindi nangyayari yung dapat na mangyari sa ating mga ministeryo kasi sumasagot tayo ng mali doon sa tanong. Hindi tayo nagtutugma doon sa pangangailangan sa mga panahon na yun, doon sa itinutugon natin. Napakaano doon, no? Tapos, makita din natin doon na, dahil ang daming tao, sinabi na ni Felipe, na kahit ganong kalalaking pera, hindi kakasya. So there is a crisis. Panic mode. Panic mode. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Pero sabi doon sa talata natin, tinanong niya yon para subukin.